Ang pangalawang hadith naman, ang hadith na ulit ang nagsalaysay nito ay si Umar aidan. Umar radhiyallahu anhu. Isinalaysay niya, sabi niya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi ash-sha'r, la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu min ahad." حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إلى آخر الحديث. Tatagalin natin yung kasunod na hadith. Ang hadith na ito mga kapatid, ang kahalagahan ng hadith na ito, sinasabi ng mga ulama, lahat ng usaping patungkol sa Islamiko na hayag, usaping hayagan at mga lihim ay napapaloob dito. Yung mga gawaing hayag ay yung nakikita ka ng mga tao. Wal batina min uqudil iman, at yung mga gawaing lihim naman, yung mga paniniwala natin, napapaloob dito sa hadith na ito. Kaya sabi ng mga ulama, ang hadith na ito ay saklaw niya ang buong pananampalataya. Bagkus ang tatlong antas o baitang ng ating paniniwala ay nandirito. Ito yung isa sa pinakamahalagang tinatalakay rito, yung tatlong baitang ng ating pananampalataya o tatlong antas ng ating pananampalataya ng Islam. Dahil ang Islam, meron tong baitang. No? Ang relihiyon, usaping relihiyon. Pag sinabing relihiyon, meron siyang baitang. At ano yung pinakamataas na level? Tatalakay natin ito mamaya-maya ng konti. At yung mga bagay na yung umurul ghaib, yung mga lingid sa ating kaalaman, mga lihim na kaalaman, nandirito rin siya, at yung mga darating pa, nandirito rin. Kaya sabi ng mga ulama, ang hadith na ito ay saklaw niya ang ating buong pananampalataya. Sabi rito, una, ang hadith ay isinalaysay muli ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ay nakaupo sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangungusap na ito mga kapatid, sallallahu alaihi wasallam ay nakikisama siya sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kasahaba, at nakikipagkwentuhan siya. Isa ito sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at marami pang mga pangyayari na ganito ang mga naganap. Katulad halimbawa, sila ay nasa masjid, at ito naman sila ay nagpupulong-pulong, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon. At biglang may dumating sa kanila na isang lalaki. Isang lalaki. Shadidu bayadi thiyab. Napakaputi ng kanyang damit. Napakaputi. At napakaitim ng kanyang buhok. Matindi yung pagkaitim at yung pagkaputi ng kanyang damit at ng kanyang buhok. La yura alayhi athar safar. At hindi yung makikita sa kanya ang tanda o yung epekto ng siya'y naglakbay. Ba't ganito yung ta'bir ni Umar ibn al-Khattab mga kapatid? Yung paglalarawan niya sa lalaki na ito. Una, sabi, yung dumating yung lalaki na ito, meron siyang maputing damit. No? Puti. Diba, kapag ang isang tao ay na kulay puti lahat ng damit niya, ano yung tanda mo rito? Isa sa mga tanda na bago yung damit niya. At malinis siya, hindi ba? Ano pa? Itim yung buhok niya. Pag sinabing itim, bagong suklay, di ba? Maganda, no? Malinis. Sapagkat sa panahon noong araw, walang mga sakyan. Kapag naglalakbay yung mga tao, saan nakasakay? Sa kamelyo, o sa mga hayop, sa donkey, o kaya sa kabayo, sa kamelyo. Ngayon, yung taong ito, nagtaka si Umar, at wala ya'rifu min ahad. Walang ni isa sa kanila, sa mga kasama, at napakarami na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sa kanila nakakakilala. Kaya na, si Umar ibn Khattab, ganito yung paglalarawan niya. Nagtaka siya. Walang bakas ng paglalakbay sa taong ito. Biglang dumating. Kaya malaking gulat nila. Saan nagmula ang lalaking ito? Biglang sumulpot. Ang mga taga-Badiya, o kung tawagin ay Badu. Badu ba tawag doon, no? Badu? Ano kung meron pang ibang term doon? Ha? Halimbawa, yung mga nakatira sa disyerto, sa malayong lugar, kapag pumunta sila ng syudad, malalaman mo na disyerto siya. Hindi siya taga-syudad. Sa kanyang pananamit, no? Yung buhok niya gulo-gulo, may mga buhangin,
At yung damit niya, may mga alikabok din. Kaya si Umar ibn Khattab, ganito niya inilaraw yung taong ito. Biglang dumating. Biglang dumating ang taong ito. Ano yung ginawa ng lalaking ito? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya'y umupo sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umupo. Tandaan natin mga kapatid, ang pag-upo ni Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda yun ng pagpapakumbaba. Bakit? Dahil si Jibril sa talakay natin dito, siya yung may kailangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya malalaman natin yan. May respeto siya. Hindi niya tinawag. Punta ka sa akin. Bagamat kaya niyang gawin yun. Pero dahil nga pumunta si Jibril dito sa huli ng hadith, kasunod ng hadith, pumunta siya rito upang ituro sa inyong pananampalataya. Ngayon, umupo siya sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa tuhod niya. At nilagay ni Jibril ang kanyang dalawang kamay sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pagpapakumbaba. No? Ganon. O kaya ganyan. Basta yung dalawang kamay niya, nilagay niya sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong siya. Sabi ni Jibril, sabi ng lalaking ito, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sabihin mo sa akin kung anong Islam. Sabi kagad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Islam. Sinagot niya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Sabi rito, ang Islam, ang kabuuan ng Islam, ang kabuuan ng ating pananampalataya, ng ating relihiyon, ang sumaksi ka na walang ibang Diyos, kundi si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sugo, yung shahadatan. Paniniwala kay Allah na siya ay Diyos, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at alipin. Pangalawa, at itayo mo ang pagdarasal, itayo, hindi magsala. Magkaiba yung magsala at itayo ang pagdarasal. At ang tamang punto, itayo ang pagdarasal kapag tayo mag-utos. Bakit? Kapag sinabi kasi magdasal, ang ma'na ng sala sa luga ay dua, no? Panalangin. Pero iba yung dasal pag sinabing magdasal ka, maaari ka magdasal ng nakaupo, di ba? Nakaupo ka. O kaya nakaluhod ka. Kaya sabi rito, itayo, iqama, wa tuqima as-salah. Kaya nga sa masjid, sinasabi, qad qamatis salah. No? Qad, tunay na itatayo na ang pagdarasal. Itatayo. At dahil kaya sinabing pagtatayo ng pagdarasal, sapagkat isa sa mga kondisyon ng haligi ng sala, isa sa mga haligi ng sala ay ang naunawa natin, magsasala tayo ng nakatayo. Kaya kahit tayo ay nasa bus, nasa eroplano, kapag ang isasala mo ay wajib na sala, kapag wajib, kailangan mo pa rin tumayo, magsala. Hindi yung nagkasala ng iba nakaupo. Di ba may nagkasala nakaupo? Kung kaya mong tumayo, tumayo ka. Hindi. Mali yung magkasala ka ng nakaupo. Maliban na lamang kapag yung isasala mo ay sunnah. Kapag sunnah ang sasala mo, pwede ka magsala ng nakaupo. So kaya sabi rito, yung pangalawang haligi ng Islam ay ang itayo ang pagdarasal, magbigay ng zakah. Ano yung zakah ng tinutukoy rito? Yung obligadong kayamanan na kukunin sa yaman, sa naipon, sa panahon na espesyal. Kasi ang zakah, may espesyal na panahon yan. At sa mga espesyal na tao. Dahil hindi lahat ng tao maaaring magbigay ng zakah at hindi bawat panahon kailangan magbigay ng zakah. Pagkatapos dito, sinabi rito, wasawm Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang alam natin, ang ibig sabihin ng Ramadan, ito yung pagpigil sa mga nakakasira ng pag-aayuno mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. So, maliwanag dito na yung pag-aayuno ay kapag sa gabi, yung maunawaan mo, maaari ka nang kumain. Dahil ang pagpigil sa pagkain at pag-inom, sa lahat ng mga nakakasira, bawal lamang sa pagpasok ng pajar hanggang sa paglubog ng araw. At ang ikalima, ang pag-hajj, pagbisita sa bahay ni Allah. Ang ibig sabihin ng hajj, mga kapatid, ang literal na kahulugan niya is ziyara, pagbisita. Ziyara, pagbisita, ay yung niya. Kasi paglalakbay, safar, ay yung translate niya. Kaya nga kahit mag-umrah ka, ang tawag sa dyan, ya haji. Di ba kahit nag-umrah ka lang, narinig niyo yun? Ya haji. Bakit? Dahil bisita ka. At isa sa mga kahulugan, yung kasunod ng hadith, yung kasunod dito, nung naipaliwanag ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtanong, sadaqt, nagsabi ka ng totoo.
Sabi ni Umar ibn Khattab, fa'ajibna lahu. Naggulat kami sa tao na yun sa nagtanong. Yung lalaki na yun, nagtanong siya pagkatapos. Sasabihin niya, tama ka? Kasi ni sabi nung nagtanong, tama yung sinabi mo. Ibig sabihin, alam nung lalaki yung nagtanong yung sagot. Di ba? Yung sagot. O yung tinanong, alam niya. Kaya sabi ni Umar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, nagtaka kami. Alam niya yung sagot, tapos nagtatanong pa siya. Ngayon, nagtanong muli siya. Sabi niya, fa'akhbirni anil iman. Yarhamukallah. Sabihin mo sa akin ang iman. Iman. Kanina, ano yung pinaliwag natin? Islam. Ngayon, iman. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Bil qadri khairihi wa syarri. Ang maniwala ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya'y nag-iisa sa kanyang na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay umiiral. Umiiral si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagka-Diyos na naayon sa kanyang pagka-Diyos. Umiiral. Nandiyan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang sinasamba mo ay nandyan. Hindi ka sumasamba sa kung ano man. Ang Diyos ay nandyan, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang pagka-Panginoon at sa kanyang pagka-Diyos sa birububiyatihi wa uluhiyatihi. Nandyan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung rububiyah? Yung si Allah Subhanahu wa Ta'ala yung tagapaglikha. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagtutustos sa mga nangailangan. Yung mga katangian ng Panginoon, taglay niya. At yung uluhiyah, yung kaisahan niya, yung iaalay mo lahat ng iyong gawain na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang sa kanyang pagka-Diyos. At paniwalaan mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron siyang mga magandang pangalan at mabuting katangian. Yan yung paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang paniniwala sa mga anghel. Ngayon, nagtaka yung mga mga kabayan natin na hindi Muslim. Kayong mga Muslim pala, naniniwala sa mga anghel. Oo, naniniwala ang mga Muslim sa mga anghel. At ang mga anghel, mayroon mga katangian niyan sila. Isa sa mga katangian nila, hindi sila sumusuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung anong inutos sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginagawa nila ito. At ang bawat anghel ay mayroong kanya-kanyang gawain na kung saan doon lamang sila inatasan. Katulad halimbawa ni Anghel Gabriel o Anghel Jibril, ano yung trabaho niya? Tagababa ng revelasyon. Si Mikael, yung ulan, isa sa mga hinawa kanya. Kalikasan, madalin sa yung sabihin natin sa kanya. Yung anghel ng kamatayan, ano yung tawag sa kanya? Malakul Maut, di ba? Angel of Death. Lahat tayo naniniwala dyan. At may mga anghel din na tagalista ng gawa natin, mabuti at masama. At mga kapatid, ang isa sa mga makukuha natin ang aral dito, yung mahiya tayo sa mga anghel. No? Isa sa mga dapat mahiya tayo sa mga anghel. Bakit? Kasi kung susuway tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-iisa tayo, tapos walang tingin natin, walang nakatingin sa atin, tapos na cellphone tayo, nanonood tayo ng haram, kaya nakikinig ng haram, yung mga anghel lang dyan, nilist na nila yung gawa natin. Sa kabilang buhay, saksi yun. Kaya nga, sasabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Bible na Quran, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Sa kabilang buhay, sarili natin mismo, sasaksi sa ating mga gawa. At sa Surah Yasin naman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Sa araw na ito, sa araw ng paghukom, tatakpan namin ang kanilang mga bibig. Sasarado. Wa tukallimuna aydihim. At ang kanilang mga kamay, pagasaltain namin. Subhanallah. Mga paa, paningin, pandinig, subhanallah. Ano pa yung yung may tatago mo sa kabilang buhay? 'Di ba? Ibig sabihin, sarili mo mismo sasaksi sa'yo sa iyong ginagawa mo dito sa mundo. Kaya nga, subhanallah, may mga tao na, may isang tao pupunta sa impyerno, yung mga nasa impyerno magugulat. Bakit ka nandito sa impyerno? Diba, inutusan mo kami na gumawa ng kabutihan at pinagbawalan mo kami gumawa ng kasamaan? Di ba? Ano yung bit niya? Yung tao na yun? Bituka. Dala-dala niya. Subhanallah. Yung sa impyerno, gumagala siya. Pinaparusahan siya ron. Waliyadu billah. Bakit siya? Sabi ng mga tao, inutusan mo kami gumawa ng kabutihan. Magsala. Inutusan kami magsala. Galangin ng magulang. Di ba? At binagbawalan kami, iwasan yung mga haram. Pero bakit nandito ka? Sasabihin niya, inutusan ko kayong gumawa ng mabuti, ngunit hindi ko ginagawa. At pinagbabawalan kayo gumawa ng haram, pero hindi yung ginagawa. Kaya mga kapatid,
payo sa akin sa inyo, yung isa sa mga dahilan upang lumakas ang ating pananampalataya, yung magkaroon tayo ng hiya sa mga anghel. Kahit saan man tayo, nandyan ang mga anghel sa atin. At sasaksi sa kabilang buhay ang ating sarili mismo. At ito, nakasara. Hindi tayo makipagtalo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ganito. Hindi. Sasaksi sa atin ang ating buong katawan. Nung nabanggit ang mga anghel, ano yung kasunod ng mga anghel? At utu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ang paniniwala saan? Sa mga kasulatan. Pag sinabing mga kutub, plural siya. No? Ibig sabihin, marami, mga kasulatan. Tayo mga Muslim, naniniwala tayo saan? Sa mga naunang kasulatan. Katulad halimbawa ng suhuf ni Ibrahim. Kalatas ba ang tawag doon? Yung awit ni David. No? Yung Salmo, Zabur, tinatawag. Taura, o yung Torah ni Moises, ni Musa alayhis salam, Injil ni Jesus, Ebanghelyo ni Kristo at ang Quran. Lahat yung pinaniniwala natin. Ngunit, ang lahat ay nagbago. Wala na sa original nakaturuan. Wala na sa original na anyo, liban sa Quran. Dahil ang Quran, kaya siya nanatili sa kanyang original na anyo at walang labis, walang kulang, walang dagdag. Walang pagbabago dahil ang nangalaga niyan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa Quran. Sabi ni Allah, inna nahnu nazzalna dhikra, tunay na kami ang nagbaba ng Quran, binaba namin ng Quran at pangangalagaan namin ito. Kaya kahit masunog ang buong Quran sa buong mundo, kung masunog, halimbawa, pero hindi ito mangyayari. Ang Quran, babalik, 1 minuto, nandiyan ang agad yan. Bakit? Nasa puso ng mga Muslim, ang Quran. Maraming mga bilyon, mga 7 years old, memorize ang Quran. Meron pa 3 sa no? Egypt, 3, 4. 3, siguro meron pa, pero di ko pa nasaksiyan. 5 years old, nakasaksi ako, memorize ang Quran, 5 years old. Tulad siya na, Abdurrahman. Inshallah. Pero yung namit ko talaga ako, 5 years old. Memorize talaga. Subhanallah. At kasunod dito, yung paniniwala sa mga propeta. Rusul, marami. Ibig sabihin, maraming propeta. At mayroong kilalang 5 propeta. Di ba? Tanyag. Ang pag sinabing propeta, mayroong mas mataas sa propeta. Ano? Yung mga rusul, mga mensahero. Mga sugo. Dahil obligado sa kanila ang sila ay nautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipahayag ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay napag-utusan. At kaya yung lahat ng salita ng tao, lahat ng pangapi, natamo ng mga sugo na yan. At sa 5 na yan, mayroong pinakamainam sa kanila. Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo, lahat tayo pinaniniwala natin ito. Hindi katulad ng ibang pananampalataya. Ang mga Hudyo, lahat ng propeta na nauna, sa kanilang pananampalataya, pinaniniwalaan nila, maliban sa 2. Si Jesus, si Isa at si Propeta Muhammad. Ang gusto nga ng mga Kristiyano patayin ay ng mga Hudyo patayin si Jesus, di ba? Gusto nila patayin? Pero inangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, niligtas siya. At ayaw din nila kay Propeta Muhammad. Kaya nga may mga Hudyo sa Madina, magulat kayo. Saan yung mga Hudyo? Sa Palestine, di ba? Bakit may mga Hudyo sa Madina? Bakit may mga Hudyo? Yung Banu Qurayza. Bakit may mga Hudyo? Dahil alam nila na may darating na sugo. Inaabangan nila. Iniisip nila na lalabas sa kanila ang huling sugo at propeta. Nanganag sila. Umaasa sila, pero hindi lumabas sa kanila. Lumabas sa angkan ni Ismail, alayhis salam. Si Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Dahil alam ng mga Hudyo ang katotohanan. At ang mga Kristiyano naman, naniniwala kay Moises, hindi naniniwala, at naniniwala kay Jesus, at hindi naman naniniwala kay Propeta Muhammad. Diba? Ay yung pinagkaiban. Samantalang tayo mga Muslim, naniniwala tayo sa lahat. Kay Moises, kay Jesus, at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawalan tayo. At yung 5, ang paniniwala saan? Sa kabilang buhay. Bago yun yung mga propeta, sino yung mga propeta at mga sugo, sila yung mga espesyal na tao na inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang sasambahin kundi si Allah lamang. At yung mga propeta na yun, hindi sila magiging santo, ni hindi sila magiging Diyos o magiging anak. Sila ay mensahero, tao sila tulad natin. Ngunit, sila ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila nagkakasala ng malaking kasalanan. Hindi sila nagkakasala ng malaking kasalanan. At tayo, ang wajib sa atin, maniwala sa kanilang lahat. Yung 5 rito, yung paniniwala saan? Sa kabilang buhay. Paniniwala na mayroong kabilang buhay. Mayroong paraiso na ito ay ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naniniwala sa Kanya. At impyerno naman sa mga taong sumuway sa Kanyang ipinag-uutos. At hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang 6, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi rito, wa. Bakit may wa?
may waw dito at yun, bakit may wa dito? Samantalang ang iba, an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Bakit dito wa? Meron pa rito, wa an tu'mina bil qadir khair wa syarri bil. Sabi ng isang guro namin, Sheikh Sulaiman, hafidahullah. Al-Qusay, sabi niya, kaya meron yan. Naam, Qismus Sunnah. Sabi niya, kaya meron yan bilang patunay na napakahalaga ang paniniwala saan? Sa qadar. Ibig sabihin ng qadar, yung nakatakdang tadhana. Mabuti man o masama. Tadhana. Kaya pala, mashallah, napakaganda ng Islam, no? Mapapansin nyo rito siguro mga kabayan, kung may mga tao ritong tinamaan ng corona, halimbawa, ito ngayon sa panahon natin, yung buhay dito sa Saudi Arabia, parang normal lang. Parang wala ang di ba? May pandemic pero umiiwas tayo. Yung normal lang kasi tanggap natin na ang nagbaba niyan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga tadhana niya. Tadhana. Bago pa tayo lumabas dito sa mundo, nandiyan na mangyayari at mangyayari yan. Kaya yung ibang, subhanallah, yung ibang pananampalataya, kahit sa atin sa Pilipinas, masyadong ano na, yung di mo alam kung ano yung gagawin nila, takot na takot masyado. Subhanallah. Nag-imbal sila. Subhanallah. Yung iba, gumagawa ng kasamaan. Maaari, hindi natin alam. Isa sa mga ano to, no? Yung mga nangyayari sa atin ngayon. Kaya mga kapatid, obligado po sa atin ang maniwala. No, sa nakatadang tadhana, mabuti man o masama. Kung meron sa atin kung meron tayong nawalan ng mahal sa buhay, tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban. Isipin natin na may plano si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung babalikan niyo yung kwento ng Suratul Kahf, yung si Khidr, pinatay niya yung bata. Sabi ni Musa, si Propeta Musa alayhi salam, si Moises sabi niya, bakit mo pinatay yan? Nakagawa ka ng karumal-dumal na krimen. Isang krimen na malaki. Pinatay niya yung bata, naglalakad sila. Sabi ni Khidr, di ba sinabi ko sa iyo na hindi ka makakatiis sa akin? Tapos yung kahulian ng kwento, ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, may plano si Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang mag-asawa na yon. Dahil yung anak nila, kapag mabubuhay yon, magiging dahilan yon ng pagkawala ng mag-asawa sa Islam, sa pananampalatayang Islam. Magiging yung kufur, magiging masama yung nanay at tatay. Di ba may mga ganyan? Naging masama yung tao dahil sa kanyang kaibigan. Naging masama yung tatay dahil sa kanyang sa asawa mismo, di ba? May mga ganyan, yung nahatak sila sa paggawa ng kasamaan. So, maniwala tayo mga kapatid sa nakatakdang tadhana. Dahil may plano tayo, ngunit ang plano ni Allah ay mas mabuti para sa atin. Marami tayong gusto. Yung bata niyo, pinalitan ng Allah na mas mainam. Oh, yung bata na yon nawala, may dumating na mas bago at mas mainam. Lalong anak din nila at lumaking may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang bata na ito at lalong nanatili sa pananampalataya ang mag-asawa, ang mga magulang nung unang napatay. Kaya bakit pinatay ng bata sa bata? Dahil alam natin, isa rin ito sa mga awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, rahma niya sa batang ito. Dahil yung bata na yun, hindi pa siya mukallaf. Ibig sabihin yung mukallaf, hindi pa siya naatasan sa mga obligasyon. Dahil kapag bata pa siya, at hindi siya lilitisin sa kabilang buhay. Diba? Hindi siya tatanungin. Samantalang kapag matanda ka na, nasa wastong gulang ka na, kumbaga, niligtas pa rin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para rin sa dalawang magulang na yan. Dahil yung dalawang mag-asawa, salih sila. Ibig sabihin, makakasama pa rin nila yung kanilang anak sa kabilang buhay. So, tingnan yung awa ni Allah, kung gaano kaawa si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At yung kasunod na hadith, pagkatapos ipaliwanag ang iman, nagtanong muli si Jibril, "Fa-akhbirni 'anil ihsan." Sabihin mo sa akin, Muhammad, kung ano yung ihsan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ihsan, ang pagiging mabuti, yung taas na pagiging mabuti, an ta'budallaha ka'annaka tara. Isipin mo nandiyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat hindi mo siya nakikita, isipin mo, nakikita ka niya. Una, may dalawang baitang ito. May dalawang level ang ihsan. Ang unang level niya, nakikita mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat di mo siya nakikita, kumbaga ay yung unang baitang, mataas. Ang isang tao, kapag nakikita mo siya, di ba pinagbubuti mo ang gawa mo? Kapag nakikita mo siya, halimbawa na lang niyo, wal-iyadu billah, iligtas tayo, nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magitang gawain. Halimbawa, di ba may nagririya, yung pakitang tao, nakita niya, kaya niya pinagbuti yung sala niya dahil nakita niya yung tao. Di ba? Kasi may tao nakita niya, kaya pinagbuti niya. Kaya niya pinagbuti dahil nakita niya at alam niya na nakikita rin siya. O kaya, nagkukutba.
pinapaganda niya yung khutbah niya. Kasi nakikita niya yung mga tao. Kaya hinuhusayan niya. Yung ihsan, ganyan mga kapatid. Yung unang baitang niya, isipin mo nakikita mo yung Panginoon. Bagamat hindi mo siya nakikita. Isipin mo nakikita ka niya. Dahil sa ganitong paraan, kapag iniisip mo na nakikita mo siya, pinagbubuti mo yung gawa. Iniisip mo yung sala mo, baka ito na yung huling sala ko. Diba? Okay, nag-uudu ka, pinagbubuti mo yung udu mo. Kasi nakikita mo siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat di mo siya nakikita. Ngayon, kapag mahina ka, mahina yung hindi pa natin kayang humantong sa ganong taas ng level ng pananampalataya, pupunta tayo sa pangalawang baitang. Ano ito? Isipin mo na nakikita ka niya. Isipin mo na nakikita ka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ihsan. Ano yung halimbawa niya? Sa bawat kabutihan natin ginagawa, lagi mong iisipin na nariyan si Allah subhanahu wa ta'ala at nakikita niya ang ating mga gawa. Sabi ni Jibril alayhis salam, sadaq, ikaw ay nagsabi ng totoo. At kasunod nito, fa-akhbirni anis sa'a. Sabi mo sa akin ang sa'a. Ang sa'a na tinutukoy rito, ito yung yaumul qiyamah. No, yung yaumul qiyamah. Sabi mo sa akin, Muhammad, kung kailan ba darating yaumul qiyamah? Sabi ng tao nagtanong ito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Ang nakakaalam diyan, walang iba kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam diyan. Nung tignan niyo yung pumunta na sa usapin na ito, nagtanong muli si Jibril. Sabi niya, "Qal, fa-akhbirni an amaratiha." Parang iniwan na 'yun. Bakit kagad iniwan ito ni Propeta ng dalawa? Iniwan ni Jibril. At anong nagtanong, hindi niya na kumbaga pinilit na pag-usapan kung kailan to, sabihin mo. Ipaliwanag mo sa akin, andito yung mga tao. Ipaliwanag mo kailan ito. Ngayon, hindi na hininto. Hininto yung pag-uusap dito. Si Propeta Muhammad at yung nagtanong, bakit hininto? Sapagkat ito ang usapin na ito ay tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Bagay na hindi natin dapat pasukin. Yung mga hindi natin kayang arukin ng ating isipan, hindi mo dapat pasukin yung bagay na yan. Maaring maligaw ka kapag iniisip mo. Halimbawa, tatanungin mo pa, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Bago tayo nilikha, sino yung mga nauna sa atin? Si Allah subhanahu wa ta'ala, sino yung lumikha sa kanya? Meron pa ba nauna? No, meron pa ba nauna? Mga ganong katanungan. Oo, sino yung kasama niya? Saan siya? Mga ganong katanungan, parang maano ka, maliligaw. Kaya sinabi rito, nung pangalawa, yung tinanong niya lang, sabihin mo sa akin kung ano yung mga senyalis niya. Yung mga hudyat ng araw ng paghukom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qal antalidal amatu rabbataha." Ang mga anak, ang isang babae na rabbataha. Ang mga anak, ang isang babae, ang tinutukoy rito, sabi ng ibang mga ulama, at sabi rin sa paliwanag dito, ito ay babalik saan? Sa waliul amar. Ibig sabihin yung sa pinuno na masama. Ang mga bagay na itinutukoy rito, itatagalog muna natin ito, yung sabi sa hadith, yung nas ng hadith. Ang mga anak, ang babae, yung mga anak yung babae, na yung kanyang anak, gagawing alipin niya yung nagpaanak sa kanya. Nagets nyo? Halimbawa, nanay, nag-anak siya, lalaki o babae. Kung yung nanay niya, imamaltrato niya ng hindi maganda. Ito yung sabi ng ibang mga ulama, yung ukuk ang tinutukoy rito. Yung kawalang galang sa magulang. Yung intusan niya lamang yung nanay niya. Nay, kunin mo nga ako niyan. Yung ginagawa niyang katulong. Alagaan mo ang anak ko. Maglinis ka nga rito. Yung pinagtataasan ng boss ang kanyang nanay, wala ng respeto, wala ng galang. Ngayon, nangyayari ito, di ba? Nangyayari ito. Kaya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita mo yun, ibig sabihin, malapit na yung araw ng paghukom. Pangalawa, wa antara al-hufat al-urata. Yung mga taong nakaubad, makikita mo sila. Al-ura, yung walang tsinelas, at al-alam, mapagmataas, yatatawaluna fil bunyan. Nagpapataasan ng kanilang mga tahanan. Sabi ng isang sa mga sheikh namin, ang tinutukoy rito yung mga Arabo. Mga Arabo. Sabi niya, ito yung isa sa mga paliwanag ng mga ulama. Bakit? Yung mga Arabo nung araw, mahihirap sila. Wala silang damit, wala silang mga tsinelas, nakayapak lamang sila. Tapos, mayabang, yatatawaluna fil bunyan. Riya'u siya. Ibig sabihin yung riya'u siya, yung nagpapastol. Di ba? Dito yung mga Saudi. Di ba? Nung araw, ito yung sabi, riya'u siya, yatatawa na fil bunyan. Balang araw, yung mga yan. Yung mga taong nakahubad.
Yung mga taong nakayapak, yung mga taong nagpapastol, yung mga taong mayabang na yan, balang araw magpapataasan sila ng bahay. Mga gusali. Mga gusali. Di ba? Nangyari na ngayon to. Nakatas na yan sa Dubai. Tingnan mo yung mga Arab countries ngayon. Di ba? Kaya sabi ng isang sheikh, yung tinasmihan ko nito, sabi niya, tinutukoy dyan, mga Arabo. Sabi niya, nahnu. Kami tinutukoy dyan. Pero sabi ni Sheikh Mansur dito, yung mga alamat na ito, ibig sabihin yung mga senyales na tinutukoy rito, babalik ito saan? Babalik ito sa mga nakakataas. Sabi niya, Ida wussidal amru ila ghairi ahli fantadharis sa'a. Sabi rito, kapag ang ang tangapangalaga ng relihiyon, yung mga pinuno ng pananampalataya, pinuno ng Islam, kapag ibinigay ng mabigat na usapin sa bagay, sa isang tao na hindi karapat-dapat, antayin mo na yung araw ng paghukom. Ano yun? Yung mga halimbawa, yung pinuno. Tapos wala siyang kaalaman sa pagiging pinuno. Yung mga ulama, kinukulong, halimbawa, pinapatay. Tapos yung pinagkakatiwalaan, yung mga juhal, tinatawag na mufti, bagamat hindi naman mufti. Ngayon, yung walang kaalaman na yun, sila yung nagbibigay ng ifta. Mukti na tawag sa kanila, di ba? Totoo. May mga ganyan nangyayari. Mas pinagkakatiwalaan yung dapat pagkatiwalaan. Kapag binigay na yung isang kautusan, yung isang posisyon sa hindi karapat-dapat, darating na yung araw ng paghukom. Nasasaksihan ito natin, di ba? Sa panahon natin ngayon, marami. At yung kasunod ng hadith, umalis na yung taong ito, yung nagtanong. Umalis siya at nagantay kami, nanatili kami kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat sinabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Omar, kilala mo ba yung taong nagtanong? Sabi ni Omar, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang gitna nakakaalam. Sabi niya, tunay na si Jibril yun. Ibig sabihin, anghel yun, yung pumunta sa inyo kanina na nagkatawang tao. Sabi niya, Ataakum yu'allimukum dinakum. Pumunta rito upang turuan kayo ng inyong pananampalataya. Yung huli rito, yung Ataakum yu'allimukum dinakum, isa sa mga paraan ito, yung mga kapupulot natin ng aral dito, yung paggalang ng estudyante sa kanyang guro. Halimbawa, tinawag ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad. Ibig sabihin, maaari mong tawagin ang isang guro sa kanyang pangalan mismo. Paano siyang tawagin? Ngunit mas mainam na kailangan na may bagamat na maaari niyang tawagin, Ya Rasulullah, di ba? Ya Nabi Allah, o mensahero ni Allah, o sugo ni Allah, propeta ni Allah. Maaari niyang gawin yun. Ngunit bakit sinabi iyon? Para malaman na maaaring tawagin ng isang guro sa kanyang pangalan. Ngunit ang mas mainam, kailangan tawagin mong isang guro na Sheikh, ya Ustad. Kapag tatawagin mong isang tao kapag karapat-dapat siya, okay? Kapag hindi siya Sheikh, hindi siya Ustad, huwag mo siyang tawagin. Bakit? Dahil tayo mismo yung nag-aalangan, yung dinadala natin siya saan? Sa kapahamakan. Sa alanganin. Hindi naman siya karapat-dapat tawagin, bakit siya tatawagin, di ba? May mga ganyan tao na kahit di ustad, gusto nila, ustad sila, sheikh sila. Waliyadu billah. At isa rin sa mga tanda rito na kapupulutan natin ng aral, yung pagtatanong, kahit alam mo yung sagot. Halimbawa dito, may isang katanungan, alam niya yung sagot. Nagtanong siya para saan? Para malaman ng iba. Pwede yun. Katulad ng ginawa ni Jibril. At isa rin sa mga aral natin makukuha natin, kapag tayo ay papapunta sa pag-aaral, dapat yung damit natin maganda. Hindi yung pangtulog. Bakit? Si Jibril alayhis salam, puting-puting yung damit niya. Walang bakas ng dumi, di ba? Tapos itim na itim yung buhok, hindi siya naglakbay. Parang maaliwalas tignan. Isa yun sa mga makukuha natin aral dito. Tanong ko rito, yung pagsabi ng Allahu wa Rasuluhu a'lam, hanggang ngayon, pwede ba natin gawin ito? Sabi Sheikh Salih Al-Utsaimin, hafidhahullah, kapag ang bagay, ang isang usapin, ay patungkol sa syara'i, ibig sabihin sa mga batas ng Islam, usaping Islam, Allahu wa Rasuluhu a'lam, maaari mo sabihin yun. Ngunit kapag mga umurul ghaibiyya, ibig sabihin mga kaalaman na lihim, o kaya lingid sa ating kaalaman, Allahu a'lam lang. Pwede mo sabihin yung ganun. Na unawaan mo, Brother Amir? Allahu a'lam wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.